Ang ibon na madalas tinatak ng mga aswang, gusto lang protektahan ang kanyang pamilya. Mahalagang naiintindihan natin ang mga ganitong bagay. One of the sound that you hear from the house is yung rock. Meron siyang rasping sound. Meron siyang hook. I think the name wak-wak applies because it's onomatopoeic. Ang tunog na pangalan, ang tunog ng ibon, usually yung pinapangalan. Predator sila ng maliliit na hayop at pagkain naman sila ng balawa, sawa at iba pang malalaking ibon. At dahil isda ang kinakain, nakakatulong sila sa pagkontrol ng mga invasive na species ng isda na nakasisira sa mga palaisdaan tulad ng Laguna de Bay. Hindi aswang ang mga wakwak o black hand-like ibon. Ang pakpak nila ay para makalipad ng mataas at malayo. Ang naninisip nilang mata ay panlaban nila sa dilim. Ang nakakatakot nilang tunog, paraan nila para kausapin ang iba nilang katulid. Sila ay magigulong na ibon na may malaki ambag sa kalikasan. Yan ang alamat na dapat nating paniwalaan. Ako si Dr. Sendonato, Dr. Sisho, for BUN. Ang susunod na programa ay rated PG at hubay at gabay ng magulang ang kailangan sa mga batang manonood. Believers, get ready for another fun Sunday morning. Sa paghula ng salita sa libro. Hindi kung paano. Ano ang pasabog ng tubig na tumatawag? Kita ay handa para sa fantastic okay. Ang sagot ay at alam niyo paano gumagalaw ang mga kalamati? Every Sunday, siguradong learning is fun for everyone dito sa Family. Good morning, Shaira, Mickey. Naniniwala ba kayo? Kung sasabihin kong may mind reading powers ko. I don't believe you. You. Patunayan ko sa inyo ang bago kong ability. Lalay ako sa inyo, ha? Tapos, meron dyan sa harap ninyo, choices ng mga colors. Nababasa nyo? Okay. Pumili kayo ng isa at huwag nyo sabihin sa akin. Ipakita sa akin, okay? Sige. Sabi na, Miklik, nakapili ka na rin, Ate Shaira. Yes. Meron na po, Para sa mga viewers na nanonood sa bahay, pumili rin kayo ng color ninyo na nandyan sa board, okay? At susubukan kong hulaan ang sagot ninyo. Okay. Nakapili na ba kayo? Ano na? Okay na, Kuya Chris. Huwag niyo sabihin sa akin, ha? Nakapili na ba kayo? Kung meron na, bilangan niyo kung ilang letters ang napili niyong kulay. Okay? Halimbawa, ang color na pink, meron siyang 4 letters. So, ang number niyo ngayon ay 4. Okay? Kung green ang napili niyo, 5 letters. Okay? Okay. So, meron na. Okay, next. Ang bilang ng letters na yan ay multiply niyo sa 2. So, times 2. Finish? Finish. Next. So, after multiplying by 2, plus 8 naman. Add 8. Okay. Finish na? Finish na po. Next, i-divide nyo by 2. Okay. Lastly, i-subtract ang total letters ng napili ninyo. So, subtract the number from your original number. Tapos? Tapos na po, Kuya. Okay, mga believers, tapos na ba kayo? Na-compute na ba ang sagot ninyo? So, reveal na ba? Huwag niyo sabihin sa akin, ha? Ang sagot ay 4. So,
May power talaga si Kuya. Tama. Sabi ko sa'yo, may reading abilities. Wait lang, Kuya Chris, paano nangyari yun? Paano mo nagawa yun? Ang tawag sa ginawa ko ay math mentalism. Narinig niyo na ba yung term na yun? Hindi ko rin alam. Mentalism. Hindi siya talaga mind reading, pero yung trick na ito ay may kinalaman sa math. Kaya ang ganda-ganda talaga ng math, guys. At para sa maintindihan ninyo, ipapaliwanag ko ito sa tulong ng Math mentalism. mahilig ba kayo sa math? Opo, pero yung math ko, walang hilig sa akin. Paano nyo, magaling lang at masaya math. Pwede nga itong gamitin para gumawa ng mga cool mind reading prediction tricks. Yan ang math and magic. Excited na akong mag-magic gamit ang math. Sige, subukan natin. Kung maaari magsusulat ako ng prediction sa papel at hindi ko muna ipakita. Una, pumili kayo ng kahit anong number mula 1 hanggang 5. Okay, meron na. Okay, multiply nyo sa 9. One. Ngayon, ang dalawang digit ang lumabas, i-add nyo yung dalawang numero. Okay. Tapos, mag-subtract. Done. Ngayon, gawin yung letter yung sagot. Example, 1 equals A, 2 equals B, 3 equals C, 4 equals D, and so on. May letter na po ako. Ngayon, mag-isip kayo ng bansa na nagsisimula sa letter na yan. Meron na po. Kung ano yung letter ng bansang naisip mo at mag-isip ka ng hayop na nagsisimula sa letter na yan. Okay po. Tapos gamitin nyo ulit yung huling letter ng hayop para mag-isip ng kulay. Naisip nyo na? Ito ang prediction ko. Denmark, kangaroo, orange. Hala, paano mo nalaman? Hindi naman. Ito ang sikreto. Yung math sa umpisa ang nagpapaliit ng choices. Paano po? Kasi kahit anong number mula 1 to 5, kapag minultiply mo sa 9, ang sagot ay either 9, 18, 27, 36, or 45. Pag inad mo yung dalawang digits, ang sagot ay laging 9. Tapos, pag subtract mo ang 5, laging 4 ang sagot. At sa alphabet, ang number 4 ay letter D. At yun na ang umpisa ng chain reaction sa math mentalism. I believe there's more math and magic at iba pang mind reading tricks. At may sayawan din mangyayari sa punong syempre ng Magic Box Live. Lahat yan sa pagbabalik ng Believe! Bibigay ko ito sa kanya. Sabi ko lang bago magawa niya ng chocolate. Dati niya na mas magaling ako sa Ito-transfer daw ang father ko sa Central National Penitentiary. Only he transports in Hindi talaga tayo papalitan ng Pilipinas. May kilala ba kayong ganito? Asawa kaya? Hindi siya kaya. Sunday, 6:15 p.m. Get ready for the world's funniest hidden camera prank show. The comedy sensation to end your night right. Just for laughs, Sundays, 11 p.m. on GMA. na ang pinaka-cool na experiment. Yes, at meron ang ating birthday girl. Yan, hatid sa atin ng Rick. Uy! Painitin mo, lakasin mo na konti ang apoy. Pag mas mainit ang kawali, mapapansin mo. Tapos magsasama-sama sila? Oo, magiging mas malaki
hanggang tuluyang mag-evaporate. I believe! Ang susunod na feature natin ay tungkol sa mga taong out of the box kung mag-isip. At para ito sa mga mahilig manood ng online videos, shows at pelikula. Believers, meet si Linwood G. Dunn. Isa siya sa mga pioneer ng visual effects at inventor ng maraming techniques na ginamit sa paggawa ng pelikula. Isa siya sa dahilan kung bakit ang pinapanoorin ng mga pelikulang special effects. Ipinanganak siya noong 1904 sa Brooklyn, New York. Noong 1923, nagtrabaho siya sa Hollywood bilang projectionist. Doon niya natutunan ang proseso ng paggawa ng pelikula hanggang naging cameraman siya. Tapos, paano siya napunta sa visual effects? Noong 1928, napansin niya na mano-manong ginagawa noon ang mga transition effects tulad ng wipes at fades. Ang hirap pala. Oo, kaya gumawa siya ng paraan para ma-automate ito. Binago niya ang optical projector para mas madali at mas maayos ang paggawa ng transitions. Dahil doon, maraming malalaking pelikula noon ang kumuha sa kanya para sa visual effects, tulad ng Citizen Kane at King Kong. Tapos noong 1950s at 1960s, nagtayo pa siya ng sarili niyang kumpanya at gumawa ng sarili niyang optical theater. Para saan po yun? Yun yung machine na tumulong sa pag-process ng blue screen o chroma key effects. Dahil doon, pwede nang pagsamahin ang actors at ibang background o objects sa iisang eksena na naging malaking bahagi ng modern filmmaking. Dito rin nagsimula ang trabaho niya sa Star Trek, isa sa pinakasikat na sci-fi shows. Buong career niya, naging isa siya sa mga pinaka-respektadong visual effects consultants sa Hollywood. Marami siyang awards at recognition. Nag-retire siya noong 1985 at nanirahan sa North Hollywood hanggang sa pumalang siya noong 1998. Sana guys ay natuto at enjoy kayo. Hindi natin Shaira, lalo na sa mga I-believers natin. All the way from Abong Elementary School sa Manuso, Basilan. Hello guys! Thank you guys. At shout out din sa mga students and teachers ng San Roca Elementary School sa Mercedes, Camarines Norte. Alam mo! Lagi po sa amin, ha? Tama. Kaya naman para sa latest activities na matuto, magawa, tama at mag-subscribe lang po kayo sa ating social media accounts sa Facebook, Instagram, X, and TikTok. And don't forget, tuloy-tuloy pa rin ang I Believe sa Kapuso stream ng GMA Channel at GMA Playground sa YouTube. At kung gusto mong matuto, you know where to go. Next week, sabay-sabay ulit tayo mag-discover so you can be smarter. Dito pa rin sa I Believe! Happy Sunday! Sunday, I Believe! Ang